actually ang buhay. May pagdadaanan talaga tayong mga hamon at pagsubok. Maging sa pagiging Kristiyano natin. Maraming pagsubok tayong pinagdadaanan. Isa na lang yung pagpunta natin dito, lalo na ngayon na umuulan. Isipin niyo yun, umuulan. Andito tayo, andito kayo. May effort para pumunta dito, kahit umuulan. Ganyan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil nakarinig na tayo ng salita ng Panginoon. At patutukuin niya ng Panginoon sa ating puso. Kaya meron kayong pagnanais na marinig ulit ang salita ng Diyos. Maraming salamat. Sa pag-aaral natin ng evangelism and discipleship, na pag-aralan natin yung maraming challenges, mga hamon sa buhay, na noong unang linggo na pag-aralin natin yung overcoming our fear of rejection in sharing the Word of God. Share po sa atin ito, na-preach po ito ni Pastor Elena. At sa preaching naman ni Pastor Michael, ay napag-aralan din natin na kahit may mga hamon at paghihirap, hindi tayo dapat mahiya. Or sabi doon sa title ni Pastor Michael Rodriguez, unashamed. We must be unashamed of our faith sa pangangaral ng banal na salita ng Diyos. And this morning, pag-aaralan natin ang mga pinagdaan ng pagsubok ni Apostol Pablo sa ating series na Overcoming Challenges in Evangelism and Discipleship. They have already heard it, but others are yet hesitant to accept and submit to the power of the Word of God. Matatagpuan po natin yan sa Acts 26, 24 to 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. Now, at this point, Festus interrupted Paul's defense. "You are out of your mind, Paul," he shouted. "Your great learning is driving you insane." "I am not insane, most excellent Festus," Paul replied. "What I am saying is true and reasonable. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do." Then Agrippa said to Paul, "Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?" Paul replied, "Short time or long, I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for these chains." The king rose, and with him the governor and Bernice and those sitting with them. After they left the room, they began saying to one another, "This man is doing anything that deserves death or imprisonment." Agrippa said to Festus, "This man would have been set free if he had not appealed to Caesar." Amen. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito dahil tinipon mo kami dito sa bahay-sambahan namin upang magpasalamat, magpuri at sambahin ang pangalan mo. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatid kong naririto. Buksan mo po ang puso at isip ng aking mga kapatid upang maunawaan nila ang nais mo sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At aming Diyos,
maraming salamat din po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa akin upang maging mouthpiece ng iyong banal na salita. Pagpalain mo pa ako upang maihayag ko ng mabuti sa kanila ang mga salita mo ito. Maunawaan nila, tumimo sa puso nila, at may sa pamuhay nila. Maraming salamat, aming Diyos na banal, makapangyarihan at mapagmahal. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Sino po ba dito ang naka-attend na ng paglilitis, naranasang idisin sa isang hukuman? Amen. Si Brother Dodi, naranasan na niya ang litisin sa isang hukuman. Alam niyo po, kaya po binabanggit ito. Sa pagkatantag po, setting ng pangyayaring ibabahagi ko sa inyo ngayon ay paglilitis kay Apostol Pablo. Di ba mahirap yung nililitis? Lahat nakatingin sa'yo. Lahat parang akala nila convicted ka na. Kahit hindi nila nalalaman kung ano po yung mulan ng paglilitis. Para mang tingin sa'yo, ikaw talaga ang may sala. Ganito ang nangyari kay Apostol Pablo. Nakaranas siya ng maraming paglilitis. Ngunit yung ibang paglilitis sa kanya ay mga fake news lang pala. Ito ay isa lamang mga challenges na kinakaharap ko pa sa pagsunod ng utos ng Diyos. To preach the gospel, or ipahayag ang banal na salita ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Bago nangyari ito ay hinuli si Pablo dahil sa mga maling parata. Ito yung mga fake news na ibinabato kay Pablo, ipinaparata. Ito yung binibintang kay Pablo, mga fake news. Pero nilitis na rin siya ng iba pang mga pinuno ng bayan. Siya ay kinulong at nilitis sa iba't ibang kapulungan. Ngunit hindi naman napatunayan ang mga bintang labang sa kanya. Kaya nanghirap siya kay Gobernador Festo ay umapila si Pablo sa emperador ng Roma upang doon siya litisin. Kaya nagdesisyon si Gobernador Festo na ipadala si Pablo sa emperador. Ngunit bago dalhin si Pablo sa emperador, ay dumating si Haring Agripa at ang kapatid niya si Bernice. Si Haring Agripa ay makapangyarihang hari. Marami siyang alam. Alam niya ang mga Jewish religious affairs, for he has given the custodianship o pamamahala sa templo and to do temple rites. And he has the authority to appoint the high priest. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga ito, si Haring Agripa. Kaya, kung ikaw ang nasa harapan ng isang hari, hindi ka makakabahan. Hindi ka. Sa mga nakikita nating ngayon, paglilitis, sa Senado, sa mababang kapulungan ng Kongreso, makikita natin yung mga matataas na pinuno, matataas na opisyal, nakapalibot. At siyempre, lahat yan, halos lahat yan magtatanong. Mga makapangyarihang tao, mga matataas na pinuno, may mga pulis pa. Di ba pagka nakakita tayo ng mga pulis, kailangan behave tayo. Kasi may karapatan talaga sila. Hulihin ka, dalhin ka sa hukuman, dalhin ka sa kulungan. Kaya kailangan behave ka. Kaya kung ikaw ay nililitis, ano bang gagawin mo? Siyempre, kailangan nakafocus ka doon sa tinatanong sa iyo.
Kung pwede lang, huwag kang kakabahan. Kasi doon nagkakamali-mali yung mga sagot natin pag kinakabahan tayo. Pero si Paul, sa kanyang paglilitis, kahit kaharap niya yung mga matataas na pinuno, yung hari, hindi siya kinabahan. Kasi alam niya, ang pananampalataya niya ay tao sa puso niya. Alam niya na ang sasabihin niya ay lahat totoo. Alam niya na ang ipapahayag niya ay tungkol kay Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Isipin mo yan sa picture na ito. Andyan yung matataas na pinuno. At si Paul, nag-iisa lang siya. Wala siyang abogado, wala siyang kasama, nag-iisa lang. At nakakadena pa ito. Isipin mo, nakakadena ka pa. Nililitis ka, nakaposas ka. Di ba dapat free ka na, aalisin yung kadena. Pero sa kanila noon, nakakadena habang iniimbestigahan, habang nagpapaliwanag. Ganyan si Paul. Matatag siya. Hindi siya natatakot. Kasi ang ipapahayag niya ay tungkol kay Jesucristo. Kaya, sa paglilitis na ito, dumating yung mga alalay ng hari muna. May position niya. Marami niya. Dumating sila ng may karangyaan. Pumasok sila sa bulwagan ng may karangyaan. Nauuna, di ba, pagka hari, mataas na pinuno ang pupunta. Kailangan may muna yan, advance party. Sa City Hall, sa trabaho ko, pagka pupuntang mayor, pupunta muna doon yung mga advance party. Andun yung mga alalay niya, mga bodyguards. Ang kasunod na niyan, yung mga yung mga secretary. Tapos nasa gitna yung matataas na opisyal. Yung pinuno, nandiyan niya sa gitna. Ganon, marami yung pagpunta niya sa hukuman. May karangyaan ang pagpasok niya sa hukuman. Ito pa kaya na isang hari ang darating. Di lalong marami, lalong makikita mo na andyan yung karangyaan sa kanyang pagpasok. At sabi sa Gawa 26:2-3, nandun na yung pinuno, andun na yung hari, andun na yung mga pinunong matataas, andun na yung mga pinuno ng sundalo. Nakaupo ng hari. Suminyas na si Festo. Dalhin dito si Paul. At ipinakilala ni Festo si Paul. Pagkatapos, sabi ng hari, pwede ka nang magsalita, Paul. Ito na nga ang sinasabi sa Gawa 26:2-3. Sabi po doon, Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako, at sa harapan ninyo ako magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng paratang ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. AOG, pagtitiyagaan po ba ninyo akong pakinggan? Kasi mahaba ito. Mahaba. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Katulad ng paglilitis kay Pablo. Mahaba po ito. Amen. Thank you, Lord. Thank you, AOG. Amen. Sabi ni Pablo, ay mapalad siya. Or, it is a blessing for him. Even in this time of trial. Because the king is familiar and understand the Jewish traditions and legal matters which Paul believes will be helpful in his defense. Alam ng hari, yung buhay ng mga Jew,
Alam ng hari yung binibentang ni Paul. Alam ng hari yung mga Jewish traditions in legal matters which Paul believes will be helpful in his defense. Makakatulong ito dahil alam ng hari yung bintang para kay Pablo. Kaya naniniwala si Paul na makakatulong ito sa kanya. At sinalaysay na ni Pablo kung paano siya sumampalataya sa Panginoong Hesus at ang kanyang paglilingkod. Napakaraming hamon sa ginawang paglilingkod ni Pablo. Kabilang na nga ang paglilitis na kinakaharap at haharapin pa niya. Tayo rin sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus ay makakaranas din ng mga hamon ng paghahayag ng banal na salita ng Diyos. Ngunit sabi sa ang tinuturo sa atin, magpakatatag tayo. Cling to the Word of God in our testimony about Jesus. Even in times of persecution. Panghawakan natin ang salita ng Diyos sa ating pagpapatutuo tungkol kay Jesus, kahit sa panahon ng pag-uusig, kahit sa panahon ng mga challenges, panghawakan lang po natin ang salita ng Panginoon. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen. Iharap man po tayo sa hukuman dahil sa paghahayag ng katotohanan tungkol kay Jesucristo. At sa mga maling paratang, magtiwala lang tayo sa kapangyarihan at pangako ng salita ng Diyos na hindi tayo iiwan o pababayaan man sa ating pagpapatuto. Kaya ang title ng preaching natin ngayon ay The Power of the Word of God in Evangelism. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pagpapahayag. Bilang isang Kristiyano, nananampalataya tayo na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Binago ako. Binago kayo. Binago tayo. At naging lingkod ng Diyos dahil sa pakikinig ng kanyang banal na salita. Kaya naman ang misyon nating mga mananampalataya ay ihayag sa lahat ng dako. Sa lahat ng tao, lahat ng dako, saan ba tayo dalhin? Yung iba, dinala na sa Kulasi. Nag-mission na tayo kung saan-saan. Kayo din. Panalangin po namin na dalhin din kayo sa ibang lugar upang doon mag-mission. Makarating din kayo sa iba-ibang lugar upang magpahayag ng salita ng Panginoon. Sa lahat ng tao, kahit sinong makasalamuhan ninyo, kahit sinong gusto ninyong siran, in season or not in season, kailangan ipahayag natin ang salita ng Panginoon. Kahit sa pagbabakasyon, si Mama Al, nag-share yan sa Boracay. Bakasyon yun, pero hindi niya nakalimutan mag-share. Yung mga pastor, si Pastor Flor, Pastor Alex, at mga pastor na pumunta ng Singapore, mag-share ng banal na salita ng Panginoon sa mga kababayan natin doon. Isipin niya. Kayo din po, dadalhin din kayo sa iba't ibang lugar. Sa Bicol, sa Bisaya, kung saan kayo naroon, mag-share po tayo ng salita ng Panginoon. Palaganapin natin ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Ihayag sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo at palaganapin ang kanyang banal na salita. Ngunit, mahalaga na marinig nila mula sa atin ang sarili nating patutuo.
tungkol kay Jesus at kung paano tayo naging kanyang lingkod. Mahalaga na ibahagi mo rin sa kanila, ipagpatutuo mo kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano ka naging lingkod, ang dating buhay mo. Ipagpatutuo natin yan para mahikayat natin yung ating mga sisira ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya ang title po natin, ang point number 1 pala, sorry, excited? Kinakabahan talaga ako. Pero thank you, Lord. Si Lord ang nagpapalakas sa atin. Amen. Amen. Sinuwag ko itong ano eh. Ayan, tanggal na yung kaba. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang point number 1 po natin, our personal testimony of who Jesus is powerful. Makapangyarihan ang ating sariling pagpapatutuo. Ang sarili nating patutuo kung sino si Jesus ay makapangyarihan. Amen. Makapangyarihan yan. Makakaakit yan. Makakaaka yan ng mga mananampalataya upang maging katulad din natin na sumasamba sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. To follow the command of the Lord. To go in disciples of all nations. We may have to encounter challenges and trials in sharing the gospel. Ngunit kailangan nating maging matatag at magpatuloy sa gawain para sa Panginoon. At mahalagang magpatutuo tayo kung paano tayo naging mananampalataya ng Panginoong Hesus at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Upang maakay natin o mahikayat ang iba na manampalataya sa Panginoon. We may even be rejected sharing the word. Or ipahiya tayo sa mga tao for false accusations like Paul. Like what happened to Paul sa mga nakaraang pagtatanggol niya sa mga paglilitis. At ngayon, what we will learn today is that Paul is defending his faith that was written in verse 24. And it says, now, as he thus made his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you are beside yourself. Much learning is driving you mad. Now, moreover, it is a continuative particle. Ngayon, may susunod pang panahon sa ngayon. Defense is to speak for himself. Pagtatanggol. As he does made his defense to speak or for himself or make a defense concerning a thing before a tribunal. Habang nagsasalita si Pablo upang pagtanggol ang kanyang sarili sa harap ni Haring Agrippa at ng mga matataas na opisyal kasama si Governor Festus, Festus said in a loud voice, Paul, loud voice eh, Paul, you are beside yourself. Or, Paul, you are insane. Sa Tagalog, babaliw ka ng Pablo. Isipin mo yun. Insane is to be mad. In Greek, it is maenumai, or to act as though out of one's senses, nababaliw o wala sa sariling katinoan. Masakit naman yun. Nagsasalita ka pa, nagpapaliwanag ka pa, sisigawan ka, nababaliw ka na. Kung tayo kaya ang pagsabihan ng ganito, ano kaya ang reaksyon natin? Ano kaya ang mararamdaman mo? Halimbawa, sinabi ng dating kakilala ko, nababaliw ka naman din.
Sa pag-aaral mo ng pagpapastor, nasira na ang iyong ulo. Halimbawa lang yan ha. Minsan, may magsasabi pa sa akin, minsan may nagsabi sa akin nung umaattend ako ng praise and worship. Sabi, baka lumampas na sa langit ang pagpapakabanal mo. Lampas na lang. Ang taas na nun ha. Kasi, hindi namin maintindihan ang sinasabi mong mabubuhay ang mga patay sa pagdating ng paghuhukom. Patay na, mabubuhay pa. Nahihirapan silang intindihin yun. Yung mga wala sa Panginoon. Yung mga hindi naniniwala kay Kristo. Kung sino man, kung sa inyo man mangyari ito, huwag po tayong magagalit. At huwag po tayong magdamdam sapagkat maliit na pagsubok pa lang yan sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kung si Paul nga, nilitis sa hukuman, hinuli, ikinulong at nilitis sa hukuman. Tayo, pagsabihan lang ng ganyan, magagalit tayo kaagad. Ang lingkod ng Panginoon ay mapagpakumbaba, mapagpasensya, maunawain, loving. Sabi nga sa mga unang preaching ko, mahalin natin ang kaaway. Di ba ang hirap? Kaaway, mamahalin mo. Pero yun po ang turo sa atin. Huwag po tayong magdamdam. Huwag po tayong magagalit. Kasi kasama sa mga challenges yan, sa paghahayag ng banal na salita. Magpasalamat pa nga tayo eh. Sapagkat, pag sinabihan ka ng ganyan, mga tuwiran ka, at ihayag mo na ang salita ng Panginoon. Ikwento mo sa kanila kung paano ka naging lingkod ng Panginoon na dati hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang pinagagawa mo. Hindi mabuti ang pinagagawa mo. Ngayon masasabi mo na doon sa nagsabi sa iyo, binago ako ng Panginoon dahil sa kabutihan niya. Naging lingkod ako ng Panginoon dahil sa kabutihan niya. Ipatutuo natin ang Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ipatutuo natin ang kabutihang loob, kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus at ibahagi ang banal na salita upang mahikayat silang magbago, manampalataya kay Jesucristo at makasama sa kaharian ng Diyos sa araw ng Panginoon. Bukod pa dito, sinabi pa ni Gobernador Festo, much learning is driving you mad. Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Nakakasira ba ng ulo yung sobrang pag-aaral? Parang hindi naman. Kasi yung iba dyan, masigasig talaga sa pag-aaral. Minsan, pag may malapit ng exam, halos hindi na nga matulog eh. Pero hindi naman nasisira yung ulo. Sabi lang to ni Festo, kasi tinatamaan siya sa mga sinasabi ni Paul. Sa mga pinapaliwanag ni Paul, tinatamaan si Festo, si Gobernador Festo. Nakukonvict ang puso niya. Yung mga kasalanan niya, naihahayag. Kaya sinabi ni Festo, nababaliw ka na, Pablo. Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Parang hindi naman nakakasira ng ulo yung sobrang pag-aaral. Ngunit, ako po, pag nag-aaral ako ng ipipreach ko, minsan, masakit ko sa mata. Minsan, hindi na magkasya sa isip ko. Mga pinag-aaralan ko. Nagpapahinga muna ako. Ipikit mo lang yung mata mo. Mag-relax ka muna. Alisin mo yung mga hindi sa isip mo. Maya-maya,
mag-aral ka na naman, manalangin ka, at mag-aaral ulit. Papasok na naman sa isip mo yung pinag-aaralan mo. Hindi nakakasira ng ulo yung pag-aaral. Kaya sabi ni Festo, nasira ng iyong ulo sa sobrang pag-aaral mo. Much learning is driving you mad. Sa sobrang pag-aaral mo ay nasira ng iyong ulo. Learning is the acquisition of knowledge or skills through experience, study, or by being taught. Sa Tagalog, simple lang pag-aaral. Maaaring alam ng gobernador na may pinag-aralan si Pablo sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pangharap sa mga matataas na pinuno. Hindi siya natatakot. Mahusay siyang magsalita. Kaya alam ni Festo na may pinag-aralan si Apostol Paul. Nababaliw ka na, Pablo, sa sobrang pag-aaral mo'y nasira ng iyong ulo. Ngunit sabi sa verse 25, nangatwiran si Pablo. But he said, I am not man, most noble Festus, but speak the truth and reason. Ganun siya magsalita. Talagang matatagang paniniwala niya, hindi siya natatakot. I speak the truth and reason. Pero pansinin pa rin natin ang kababaang loob ni Pablo. Na kahit ganoon ang sinabi sa kanya, magalang pa rin siya ang sumagot. Dapat ganoon din tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sino nakakaalala po niyan? Memory verse po natin yan. Sa isa nating care group material na ibinahagi sa atin. Tularan ninyo ako. Tularan natin si Pablo, gaya ng pagtulad kay Kristo. Magalang, kahit may mga sinasabi na hindi ka nais-nais sa kanya, mapapakumbaba. Masigasig sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Masigasig na maghayag ng salita ng Panginoon. Tularan po natin sila. Tularan po natin si Pablo. Huwag po tayong matatakot maghayag ng salita ng Panginoon. Kasi ang sabi ni Pablo, I speak or I utter the words of truth and reason. I speak of what is true and with a soundness of mind. Ang sinasabi ko ay mga salita ng katinuan at pawang katotohanan. Katotohanan ang sinasabi ni Pablo. Kaya hindi siya kinakabahan. Katotohanan ang sinasabi ni Pablo. Kaya kahit sino ang kaharap niya, pwede niyang sabihin. Hindi siya natatakot. Hindi siya nahihiya na sabihin ang katotohanan kung tungkol kay Jesus. Ang paliwanag ni Pablo sa pagtatanggol niya sa harap ni Haring Agripa ay nakatuon, una, sa kanyang personal testimony, wherein he recounted his former life as a Pharisee in his persecution of Christians before his conversion on the road to Damascus. Ano bang nangyari doon? Masigasig si Saul. Dating pangalan ni Paul ay Saul. Masigasig siya. Pinipersecute niya yung mga Kristiyano, yung mga nananampalataya kay Kristo. Binabahay-bahay niya, kinakalatkat niya, at dinadala sa kulungan. Masigasig siya. Ayaw niya na may nananampalataya kay Kristo. Ngunit, may isang pagkakataon,
pupunta na naman siya sa ibang lugar para may persecute na naman ang mga Kristiyano. Bigla siyang nakakita ng liwanag na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. At nagulag siya. At narinig niya ang tinig ng Panginoong Hesus. Paul, why are you persecuting me? Sipin mo yun, makarinig ka ng tinig ng Panginoon. Pag hindi ka pa nagbago. Una, at ang pangalawa, His divine encounter, na nakakita siya ng liwanag na higit pa sa liwanag ng araw, na ikinabulag niya, and he heard the voice of Jesus asking why he is persecuted by Paul. And this led to his conversion and commission to go and preach to the Gentiles. Ito ang naging daan ng kanyang pagbabago. At ang kanyang commission, ang kanyang command to preach the word to the Gentiles. Ang pangatlo dito, his missionary to the Jews and the Gentiles. His ministry to the Jews and the Gentiles to preach repentance and faith in Jesus sa mga Hudyo man, sa mga Hintil. Preaching about repentance and faith in Jesus to both Jews and Gentiles. Hindi siya namimili ng tao na pagpapahayagan ng banal na salita. Maging Jew man yan, Hudyo man yan, o Hintil, yung mga hindi naniniwala. Yung mga hindi Jew, yung hindi mga Hudyo, mga Hintil ang tawag po doon. Hindi siya namimili ng sisiran ng kanyang ng gospel ng Panginoon. Ang pang-apat, the fourth is the hope of resurrection of the dead, which he believed was fulfilled in Jesus Christ. Nang paniniwala niya dito ang naging dahilan for the accusation against him. Naniniwala siya na mabubuhay ang mga patay dahil na-fulfill na yan, nangyari na yan sa ating Panginoong Hesus, namatay, ngunit muling nabuhay. At yun din po ang hinihintay nating pangako ng Panginoon. Na sa pagdating ng ating Panginoon, bubuhayin lahat ng mga patay. Matuwid man o hindi matuwid, upang hatulan. At yung matuwid ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Kaya piliin po natin maging matuwid. Piliin po natin na gumawa ng mabuti. Alisin na natin yung mga dati nating hindi, mga gawin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Di po ba, brother? Brother Arnold? Amen. Pumilisan si Brother Arnold pagka-amen eh. Ayan. Isa yan sa naging si Brother Arnold. Isa yan sa mga naging daan kung bakit ako naglilingkod ngayon. Hindi niya ako tinigilan. Hindi niya ako tinantanan. Hanggat hindi niya ako nakakasama sa EOG. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa iyo, Brother Arnold. Amen. Ito pa, yung fifth testimony ni Paul. Paul's obedience to heavenly vision and preach the message of repentance and turning to God. Heavenly vision.
nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang vision at sinabi sa kanya, pinagpatutuo mo ko dito sa Jerusalem, ipagpapatutuo mo rin ako sa Roma. Tulad natin, nagpapatutuo tayo dito, magpapatutuo din tayo sa ibang lugar. Nagpatutuo ka sa kapatid mo, magpatutuo ka rin sa kaibigan mo. Magpatutuo ka rin sa school, sa mga classmates mo, sa mga katrabaho mo. Ibahagi mo ang Panginoong Hesus at kung paano tayo binago ng Panginoon at ihayag ang banal na salita ng Diyos. Amen. Amen. Si Paul ay former persecutor at naging follower ni Christ. Iyan po si Apostol Pablo. Dating nag-uusig, ngayon ay lingkod na ng Panginoon. These are the testimony of truth and reason na binabanggit ni Pablo sa harap ng kapulungan. At naniniwala si Pablo na nalalaman ito ng hari. Thank you, Lord. Naniniwala si Pablo na nalalaman ito ng hari sapagkat sinasabi sa verse 26, For the king, before whom I speak freely, knows these things, and I am convinced that none of these things escapes his attention, since this thing was not done in a corner for the king. This refers to King Agrippa, before whom I speak freely, or speak with boldness. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Because you understand concerning these things. Nalalaman ng hari ang mga bagay na ito. Nalalaman po ninyo, Haring Agrippa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. For I am convinced, or persuaded, or I have trust and confidence, sapagkat natitiyak ko that none of these things escapes his attention or are hidden, na ang lahat ng ito ay hindi lingid sa inyong kaalaman. Since this thing was not done in a corner, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Kaya sabi ni Pablo, tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Hayag ito. Hindi naman nakatago lang ito. Hayag ito sa publiko. Ano ba? Ano ba ang mga sinasabing pangyayari ito ni Pablo na hindi lingid sa kaalaman ng hari? Pinapaliwanag dito ni Pablo that the king is familiar with the events surrounding Jesus' life. Jesus' life, yung buhay ni Jesus, death, yung pagkamatay ni Jesus, and the resurrection, at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Sapagkat hayag naman sa publiko ang tungkol kay Kristo. Alam din ni Pablo na bihasa ang hari sa Jewish law and customs. At alam din ni Pablo na narinig na ng hari at naniniwala ito sa mga propeta at mga propesya tungkol sa Mesiyas. Kaya ang point number 2 po natin, the continuous sharing of faith and repentance convicts the hearts of men. Ang patuloy na paghahayag ng pananampalataya at pagsisisi ay binabago ang puso ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Pablo tungkol sa pangangaral niya
ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, ay nagkakaroon na ng conviction sa puso si Haring Agripa. Bukod pa dito, alam ni Pablo na narinig na ng hari ang mga propesya tungkol sa Mesiyas. Kaya paulit-ulit na niyang naririnig ang tungkol sa pangalang Jesus, ang tungkol kay Jesus, ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang pagkamatay, at ang pagkabuhay muli. Ang buhay, pagkamatay, at pagkabuhay muli ng Panginoon. Alam ni Pablo na alam ito ng hari. Kaya magalang na nagtanong si Pablo sa hari na siya rin ang sumagot na mababasa natin sa verse 27. Sabi sa verse 27, King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do believe. Tatanungin mo yung hari, ikaw na ang nililitis, magtatanong ka pa. Ang lakas talaga ng loob ni Pablo. Talagang hindi siya kinakabahan, ano? Tatanungin, Mayor, naniniwala ka ba dito? Si Paul, hari yung tinatanong niya. King Agrippa, do you believe the prophets? At yung mga propesya ng mga propeta, siya rin ang sumagot. I know that you do believe. Talagang alam niya, no? Na alam ni Pablo yung lahat ng mga pangyayari. Parang ganito lang yan. Kumain ka na ba? Alam ko kumain ka na. Magpapalibre pa naman sana sa Jollibee. Sinabi na kumain na. Amen. Do you believe the prophets? Yung mga propeta, they are the interpreter of the divine will. Sila yung nagpapaliwanag tungkol sa kalooban ng Diyos. Haring Agrippa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. I know that you do believe. Believe is pestio in Greek. To trust, to think, to be true. Alam kong naniniwala kayo. At ang tugon ng hari ay ito. Sa verse 28. Sabi po doon, Then Agrippa said to Paul, You almost persuade me to become a Christian. Sabi po ito sa New King James Version. Then Agrippa said to Paul, You almost persuade me to convince me. Malapit mo na akong mahikayat to become a Christian or a follower of Christ na maging Christian. Ngunit sa magandang balita version, tinanong din siya ni Haring Agrippa. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Ganun tayo eh. Minsan, nagsishare na tayo ng nagsishare. Sasabihin pa sa atin, kala mo ba, mahihikayat mo ko agad? Sarado katoliko ako. Sarado kandado katoliko ako. Akala mo ba, mababago mo agad ako? Akala mo ba, itatapong ko kaagad yung mga nandiyan sa dingding na yan? Hindi. Kasi matigas ng puso eh. Ang pananampalataya niya ay matindi rin. Sabi niya, Haring Agrippa, kala mo ba? Mahihikayat mo ako. Sabi din, sa palagay mo ba ay mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon?
maikling panahon. Pero pwede siguro, ano, kung mahaba-habang panahon, baka mahikayat na. Pero hindi, ayaw talaga niya eh. May mga kasalanan siya na ayaw pang bitawan. Kaya ayaw niyang maging Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, tinuturo sa atin, bitawan na natin yung mga dati natin gawin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang gawin natin, ayan, si brother. Talagang binitawan na niya. Hallelujah! Ito yung brother na. Ito yung brother na. Hindi na kumupupit. Hindi na nagsisingit ng 200 sa pitaka. Hindi na ngayon. Dati yun. Amen. Thank you, Brad. Thank you, Brother Arnold. Ito ang tanong ng hari. Sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Narinig ng hari ang patutuo ni Pablo. Ngunit ayaw pa talaga niyang maging Kristiyano. Maging sa atin din na pag-i-evangelize. At sa ating pagdi-disciple. Mayroon talaga tayong matatagpuan ng mga tao na hindi ka agad maniniwala sa ating pagpapahayag at pagpapatutuo. Kaya sa pagdi-disciple at pag-i-evangelize natin, dapat tuloy-tuloy, huwag titigilan, lalo na ang ating diwan. Nadala na ba ninyo yung diwan dito? Malapit na ang Disyembre. Ang sabi sa atin, matapos man lang ang Disyembre, may maakay tayo, kahit isa na diwan dito sa church. Yung sa akin, patuloy ko pa pong inaakay. Pero sa biyaya ng Panginoon, palagi po akong nagpipray na maging kasama na natin dito ang aking diwan. Hindi naman ako tumitigil sa paghihikayat sa Kanya. Ganon din po tayo. Patuloy lang tayo. Kahit paulit-ulit na niyang narinig yung binabahagi natin, patuloy pa rin tayo. Huwag natin titigilan hanggang maging Kristiyano. Totoong napapagod tayo minsan sa pagpunta sa mga care groups, sa mga visitations at iba pang gawain to reach out other people for us to share His words and for them to have faith to our Lord and be saved at maligtas din sila. Ngunit ituturo sa atin na magpatuloy lang tayo sa pananalangin at sa pagsishare ng banal na salita ng Diyos. Sapagkat ito ang tugon ni Pablo na mababasa natin sa verse 29. Sabi po doon, I would to God that not only you, but also all who hear me today might become both almost and altogether such as I am, except for these chains. Ayaw naman ni Pablo na magaya sa kanya na nakakadena yung mga taong naroroon. Kaya sinabi niya, except for these chains. Paul said, I would wish to God, I pray to God, I offer a request. Loobin nawa ng Diyos. Hindi niya mahihikayat si Haring Agripa. Kaya, I pray to God, nanalangin na lang siya sa Panginoon. At ang Panginoon ang bahala. Nakarinig na si Haring Agripa ng mga salita ng Panginoon. Paulit-ulit na niyang naririnig. Kikilos ang banal na salita ng Panginoon.
sapagkat ito'y makapangyarihan. Malay natin, ang isang hari na ito, kung may magpapatuloy na magdi-disciple, ay maging Kristiyano din. Tulad din sa atin, pag naging naakay natin, yung lolo, yung lola, yung magulang, ang kasunod po niyan, yung mga anak, mga apo, at yung mga kaibigan. Kaya wag po nating titigilan yung ating mga gustong sharean, yung ating mga makakasalamuha, mga kaibigan, mga kakilala. Sapagkat pag nakarinig ng salita ng Panginoon yan, at kumilos ang banal na Spirit, ang Holy Spirit sa kanilang mga puso, magiging kagaya natin yan, nananampalataya na rin sa Panginoon. At marami nang maaakay din yan, magsishare na rin yan ng salita ng Panginoon. That not only you, but also all who hear me today, hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon might become both almost altogether such as I am. Maging kagaya ko. Hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko. Sabi ni Pablo. Yun ang encouragement. Hindi lang kay Haring Agripa, at kundi pa doon sa mga nakakarinig. Yung maraming taong nakakarinig na yun, sa kapulungan na yun, sa isang hukuman na yun, nais niya, ang encouragement niya ay makasama niya sa paglilingkod sa Panginoon. Makakilala sa Panginoong Jesucristo. Magkaroon ng repentance, magsisi sa kanilang mga kasalanan, at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sumagot si Pablo, maging sa maikli, o mahabang panahon man, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa tanikalan ito, sa mga tanikalan ito. Ang nais ni Pablo ay maging kagaya niya, nananampalataya sa Panginoong Hesus ang lahat ng naroon, lalong-lalo na si Haring Agripa, na alam at paulit-ulit nang narinig ang tungkol kay Hesus. Ngunit dahil ayaw ng hari na sumampalataya sa Panginoong Hesus, sa Diyos siya humingi ng patnubay at nanalangin. I would wish to God, or I pray to God, loobin nawa ng Diyos, na lahat ng nakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko. Sa ating pag-disciple at pag-evangelize, kahit paulit-ulit na nating pinapahayagan ng salita ng Diyos ang isang tao at ayaw pang magbago, ipanalangin mo na lang. Ipanalangin natin at magpatuloy pa rin tayo to share and encourage them to have faith in Jesus. Sapagkat anumang hadlang, anumang hirap, or any challenges and trials that we may encounter in our discipleship and evangelism, the Lord will help us to overcome these challenges. Amen. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iiwanan. Kasama natin ang Diyos na ma-overcome ang mga challenges na ito. Amen. Talaga pong makapangyarihan ang Diyos at ang kanyang mga salita, sapagkat sa panahon ng pag-uusig ay ililigtas tayo ng Panginoon. Katulad ng nangyari pagkatapos ng pagpapatutuo ni Pablo. Kaya ang point number 3 po natin, the power of the Word of God moves in times of persecution. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay kumikilos sa panahon ng pag-uusig. Amen? Amen.
nila ito. Pagtsagaan ng kapwa. Paano po ba kumilos ang kapangyarihan ng banal na salita sa buhay ni Pablo? Mula sa pagkalagkad sa kanya, palabas ng templo, hanggang sa paghuli sa kanya, ay hindi siya napahamak. Pinagbantaan man ang kanyang buhay, ay hindi siya napatay. Sa mga pagpapahayag niya, sa mga pinagdaan ng paglilitis, ay not guilty palagi ang hatol sa kanya. Maging sa pagharap niya kay Haring Agripa, ay napawalang sala siya. Sapagkat sinasabi sa verse 30, when he had said these things, the king stood up, as well as the governor in Bernice, and those who sat with them. Pagkatapos ng pagpapatutuo ni Pablo, ay ito ang sumunod na pangyayari. The king stood up, tumayo na ang hari, as well as the governor and Bernice, maging ang gobernador. Si Bernice ay tumayo na rin, na kapatid ng hari. And those who sat with them, at lahat ng kasama nila ay lumabas. At ang sabi sa verse 31, and sabi sa verse 31, and when they had gone aside, they talked among themselves. Nang nasa labas na sila, ay doon sila nag-usap-usap. Ngunit si Pablo ay panatag ang loob, sapagkat alam niya makapangyarihan ng Diyos. At sa paghahayag niya ng katotohanan tungkol kay Jesus, ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos upang ang mga makarinig nito ay magkaroon ng kaunawaan at pagsisisi, at maging ang lingkod niyang si Pablo ay hindi mapahamak. Sapagkat ito po yung napagkasunduan nila. This man is doing nothing that deserves death or imprisonment. He does not deserve, or it is not worthy of, not suitable or fit for a specified thing. Hindi karapat-dapat. Ang tao ito'y walang ginawang nararapat sa hatol ng kamatayan o pagkabilanggo. Nais na sanang palayain si Pablo ng hari. Ngunit mababasa natin sa verse 32, then Agrippa said to Festus, this man might have been set free if he had not appealed to Caesar. This man might have been set free, or might have been released, or let go, or to be set at liberty. Pwede umaari na sana siyang palayain if he had not appealed to Paul or to call upon, kung hindi siya umapila o dumulog sa emperador. At sinabi pa ni Agrippa kay Festo, kung hindi lamang niya hiniling na dumulog sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Kumilos ang kapangyarihan ng banal na salita ng Panginoon na ipinahayag ni Pablo. Hindi siya napahamak, hindi siya napatay, pinagbantaan man ang kanyang buhay. Niligtas siya ng Panginoon. Dahil katotohanan lamang ang sinasabi niya tungkol kay Jesucristo. Malaya na sana si Pablo. Munting mga oras na yon, matapos ang kanyang pagpapatutuo. Ngunit may nakatakta pa siyang misyon. Siya ay haharap sa emperador ng Roma. At malaking challenge na naman, sapagkat lilitisin na naman siya doon. Ngunit alam niyo ba, masaya pa rin si Pablo. Kahit pupunta na naman siya sa ibang lugar. At mas malaking tao na naman, mas malaking tao pa ang kakaharapin niya. Doon siya iharap sa mas mataas na tao, emperador na, hindi lang hari. Lilitisin na naman siya doon. Pero masaya pa rin siya.
Dahil matutupad yung mission niya, yung heavenly vision na pinakita sa kanya, na magpapatuloy siya sa paghahayag ng banal na salita. Ito'y isang pagkakataon na naman upang patuloy na marinig ng mga tao ang pagpapatuloy niya tungkol kay Jesus. Mas maraming tao, mas marami ang makakarinig ng salita ng Panginoon. Mas marami ang mananampalataya sa Diyos, maniniwala sa pagpapatuloy niya. At ang pagiging lingkod niya na nagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol sa pagsisisi and the hope of resurrection. Marami na namang tao, ang maraming kaluluwa ang magbabago at maniniwala kay Jesucristo. At sa paulit-ulit na pagpapahayag at pagpapatutuo ni Pablo tungkol kay Jesus at sa banal na salita ng Diyos, ay marami ang nagbabago at nananampalataya kay Jesus. Yung iba, hindi man. Pero meron po yan dyan. Natumoy mo sa kanilang puso yung mga sinasabi ni Pablo na mga salita ng Panginoon. Kikilos ang banal na Espiritu upang sumampalataya kay Jesucristo. Amen? Meron po akong sariling patutuunin. Ang aking buhay noon ay maihahalin tulatin sa buhay ni Pablo bago siya naging lingkod ng Panginoon. Katulad ni Saul na naging Pablo, ay inuusig ko rin ang mahal kong asawa. Asawa ko yung mahal kong asawa. Ayun. Andyan na pala. Amen. Inuusig ko rin siya. Nung hindi pa ako lingkod ng Panginoon. Kasi, born again na po siya noon. Inuusig ko siya bilang born again Christian. Nagkakilala kami na isa na siyang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Dalaga pa lang yan, born again na po yan. Hanggang sa mag-asawa na kami. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Ulit? Walang kontra, ha? Amen! At siyempre, mahal din niya ako. Kaya ako nga ang kanyang diwa noon pa man eh. Diwa na ako niya noon. Matagal ng panahon yun. Diwa na niya ako. Isinasama niya ako sa mga prayer and worship events. Mga charismatic, di ba? Sayaw-sayaw yan, kanta-kanta. Nakukordihan ako doon dati. Ayaw ko doon. At may, alam mo naman yung mga buhay nung wala pa sa Panginoon eh. Iba ang kasi gusto mong kantahin. My way. Ngunit ngayon, brother, God's way. God's way. Amen. Amen. Brother Ben, di ba? God's way na tayo ngayon. Amen. Amen. Binabasahan pa ako ng mga Bible verses niyan palagi. Pinapahayagan ng banal na salita ng Diyos. Masigasig yan. Mahal ito. Pakinggan mo ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Matagal ko nang naririnig yan. Palagi sa Kanya. English, Tagalog pa. Sinasabi niya sa akin yan. May isang pagkakataon pa. Natutulog ako. Parang naalimpungatan ako. Ginaganyan ako. Day hands.
Talagang masigasig siya na gusto talaga niya akong mabago. Gusto niya talaga akong maglingkod. Nakataas ang kamay sa harapan ko. Ngunit kahit naririnig ko na ang banal na salita at hinihikayat niyang maglingkod, ay hindi pa rin ako nagbabago. Masarap dun sa sa mundong ginagalawan namin dati. Kundi nagagalit pa nga ako kapag nag-a-attend siya ng mga Bible study. Nagagalit ako. Nakukornihan ako sa mga ginagawa nila. Pagdating ko sa bahay ay wala siya. At malalaman ko na lang na sinundo ng mga kapatiran upang magkedro. Pagdating ko galing sa trabaho, nagmamadali pa naman ako. Dumadayo pa ako sa quad para bumili ng siupaw. Yung Common House siupaw. Gustong-gusto niya yun. At gustong-gusto rin ni Pastor Mike. Pati na si Mada nga, dinadayo ko ngayon para ipasalubong. Tapos pagdating doon wala siya. Anong mararamdaman niya? Yun pala, nasa care group. Nasa nag-care group. Pagdating niya, nawawala yung galit ko. Kasi galing sa care group. Kumikilos yung banal na salita ng Panginoon. Kumikilos yung Holy Spirit. Kaya kayo, patuloy lang po kayo. Kahit medyo nagdadamdam yung, pero dapat magpaalam kasi. Hindi nagpaalam eh. Amen. Nagpaalam. Para alam. Amen. Pero kahit malamig na tinapay, brother, lumatang-putang tinapay. Amen. Pagdating ko sa bahay ay wala siya. At nalalaman ko na lang na sinundo ng mga kapatiran upang magkiyendo. Dumating pa nga sa punto na nagsiselos na ako. Amen. Sapagkat kahit karamihan sa kanila ay babae, may mga kasama din silang lalaki. Di ba minsan, kita mo na misis ko, maganda. Amen. Walang pumunta. Amen. Ayan, ano lang kayo, para magising ng mga ano natin. Alam niyo po, pinagmulan na ng pag-aaway namin. Pinagmulan ng pag-aaway namin. At nauwi sa hiwalayan. Paano kung hindi kami nagkabalikan? Di wala sana ang gwapo kong anak na si Romeo. Na magpapastor din. Wala din sana yung isa kong anak na pastor din, na si Pastor Daniel. Kung nagkahiwalay talaga kami. Pero alam niyo po, dahil nagmamahalan, dahil naglilingkod, ang asawa ko sa Panginoon, kumikilos ng banal na Espiritu. Inaayos niya ang hindi maayos. Nagkabalikan kami muli. At siyempre, alam mo na pag nagkabalikan muli, parang mga bagong Amen!
Lumipas ang mahabang panahon. Nalulung ako sa kasalanan. At maraming bisyo. Naku, kung alam niyo lang. Hanggang magkasakit at may stroke na ako. Ayun na. Nagkasakit na, na-stroke pa. Nawalan ng malay yung kalahati ng katawan ko. Buti nga ngayon, naitataas ko. At nagagamit ko sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi tumigil ang mahal kong asawa sa pananalangin. Ang pagsishare ng salita ng Diyos. Doon ako humingi ng tawad sa Diyos. At sinugo ko sa Kanya ang aking buhay. At sa biyaya at habag ng Panginoon, pinagaling ako. At bumalik ang lakas ng aking katawan. Sapagkat ang plano pala ng Panginoon sa buhay ko ay maglingkod sa Kanya, magpahayag at palaganapin ang banal na salita ng Diyos. Katulad ngayon na ako ay nasa inyong harapan. Salamat sa Diyos. Kaya din po, may mga challenges sa pinapahayagan ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang tayo. Kahit pa ulit-ulit lang naririnig ang banal na salita. Sapagkat sa biyaya ng Diyos ay magiging lingkod yan ng Panginoon. Because they have heard it. They have heard the Word of God. That is very powerful. Ang mga gawa 26, 24 to 32 ay nagtuturo sa ating lahat na ibahagi at palaganapin ang banal na salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. At magpatuto tayo tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Sa pagpapahayag natin o pag-evangelize, ay tiyak na may mga hamon. Hindi yan nawawala. Ganyan ang buhay talaga. May mga hamon at pagsubok tayong kakaharapin. Ngunit kailangan nating magpakatatag at magpatuloy sa pagtupad ng ating tungkulin kung saan tayo tinawag ng Diyos. Huwag po tayong mag-alala o panghinaan ng loob sapagkat kasama natin ang Diyos. Yun ang pangako niya. Sasamahan tayo. Saan man tayo pumunta sa ating pag-disciple. Kung sa pangangaral tayo tinawag, mangaral tayo ng buong puso. Kung sa pag-awit at pagpupuri ang calling natin, gampanan natin ng buong musay upang mahikayat ang iba na purihin din ang Diyos. At kung ang calling natin is to be an encourager, fulfill your calling with all your heart and many other ways to let people hear the Word of God so that they may be saved and find salvation through their faith in Jesus Christ. And when the day comes, the day of the Lord, we will be with Him in His kingdom. Amen. Recap natin yung mga points at title. Ang ating title, The Power of the Word of God in Evangelism. Point number one is our personal testimony of who Jesus is powerful. Point two is the continuous sharing of faith and repentance convicts the hearts of men. And the third points natin na the power of the Word of God moves in times of persecution. Ito po ang challenge ko sa inyo. Bilang lingkod ng Panginoon, handa ka na bang mangaral at ibahagi ang salita ng Diyos sa mga kapamilya, kaibigan, kaeskwela, katrabaho, at mga kakilala man o hindi mo kakilala? Lalo na yung mga wala pa sa Panginoon. Handa ka na ba? Handa na yung iba sa atin. Kasi napag-aralan na natin yung 1 minute toll at yung 4 cent.
ang basic ng pangangaral natin. Matagal nang pinasaulo sa atin yan, pinamemorize. Ngunit siguro nakalimutan na, lalo ng mga senior, tulad ko. Nakalimutan ko na yung iba. Pero madaling i-refresh lang po yan. Yun ang basic natin. Kaya handa na tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Saan mang dako, sino mang tao, kanino man tayo gustong mangaral, saan man tayo dali ng Panginoon. Handa na tayo. Handa ka rin ba sa mga hamon at pagsubok na maaari mong maranasan sa pagdi-disciple at pag-evangelize o sa pag-abot sa ating kapwa? Dapat handa na po tayo. Handa tayo kung ano man, mahirap man, nire-reject ka man, nahihiya ka man. Nasabi ni Pastor Mike, we must not be unashamed. We must be unashamed of our faith in sharing the Word of God. Huwag tayong mahihiya. Paghandaan natin yung mga hamon, tanggapin natin na may mga hamon sa pagdi-disciple natin. Mga kapatid, sa paghahayag ng salita ng Diyos, malalampasan ang lahat ng hamon. Sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat. Amen. Praise the Lord for His word. Hallelujah. And one of the things na mapapansin niyo po sa nangyari po kay Paul is sa aking pong personal reflection. Our main topic po kasi is overcoming challenges in evangelism and discipleship. One of the things po na napansin po sa text po ni Paul is the word injustice. Paul experienced injustice. Sino po ba dito ang nakaranas? Alam niyo po yun, kahit na pilit po natin ilagay sa gusto natin na tama, yet in this text, Paul experienced ang dami pong injustices. Bago po dumating si Paul sa text po natin ngayon, nabinbin po ang case ni Paul for 2 years. Alam niyo po yung apela ni Paul? Apela niya po yan. Bago po siya dumating kay Haring Agripa, nag-antay po siya ng 2 taon para masabi lang natin, wala pong ibang intensyon but to preach that Jesus Christ is alive. Nakita niyo po yung defense ni Paul, kung paano siya sumagot kay Haring Agripa. Hindi siya nagsunsol, hindi siya gumamit ng connection. But Paul used all these 3 things na nakita po natin. His personal testimony. He shared his faith. He demonstrated the power of God even on this difficult situation. Sino po ba nakaranas dito ng injustice? Alam mo po sa kultura nating Pilipino, napaka-rampant po ng injustice. And yet, sa time na na-experience po ni Apostle Paul ang injustice, who manifested is Jesus Christ. His testimony of how he knew Jesus Christ is, he shared, hindi naman niya sinabi, Haring Agripa, mabait naman ako eh, alam mo na. He didn't assert yung pagiging mabait niyang tao dahil kay Jesus Christ, but what he asserted is the good news of how the Lord moved in his life. At alam niyo po, yes, nakita natin sa sinabi po ni Pimando kanina, kung hindi lang ito umapila kay Cesar, kay Emperor, malamang malaya si Paul.
Alam niyo po, kung titignan niyo po ang post-context ng message, nakalaya po ba si Paul? Nakalaya po ba si Paul after nito? Paul experienced injustice. And church, my challenge to everyone, we will experience injustice sa pag-share po ng word. We will experience. Kung si Paul na-experience, aba, ibig sabihin ba, excuse po ba tayo na hindi tayo maka-experience ng injustice? No, we will experience it also. Pero kahit maranasan po natin ang injustice, remember that every one of you has a personal testimony to share. Kahit alam niyo po yan, kahit hindi nangyayari yung gusto nating mangyari. We have a personal testimony to share, and that is Jesus Christ. That is Jesus Christ. We have your faith. At yun patotoo po natin, yun yung magkukonvince sa mga tao na ano bang meron dito? Kahit, alam niyo po, kahit si Haring Agrippa almost na makonvince. And yet, sabi ni Paul, okay lang, hindi man ngayon o matagal na maboborn again ka, Haring Agrippa. Ang goal ko, makilala mo si Jesus Christ. Whether short or long, let it be a testimony, let it be an encouragement also. When we share, kala natin, minsan, ini-expect natin na ma-born again agad eh. Ini-expect natin na makakilala agad kay Kristo. What matters mo, sabi ni Pimato kanina, when we lay down the seed, talagang pag-pray natin, Father, we pray. I pray for the soul, yung buto na inihasik ko sa kanyang puso. Because there is power in the word that we release, even we experience injustice. The Lord is above sa kaisipan po ng tao. The Lord is a God of justice. Kung dito sa mundong ito hindi natin maranasan ang tamang hustisya, remember that the Lord is the Lord of justice. He is a just God. Patas po ang Panginoon. So we challenge everyone today. One of the experiences that we may face during evangelism, during discipleship, is injustice. Remember, our God, there is power when we preach the word, when we preach it in evangelism. And God will govern because He is a God of justice. Amen. He is a God of justice. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Kapag ikaw ay nagkaroon ng injustice sa pag-share, sabihin mo, share lang. There is testimony when we share the word. Because that is the power of God. Amen. Tayo natin